Ngayong araw ay dito na naman nga kami sa bundok at dito na rin kami nagluto ng aming pagkain. Pagkatapos nga namin magluto dyan ay sabay-sabay na nga rin kumain. Dumayo na nga rin pala sa paliligo yung mga anak ko dito sa bundok. Hi guys! On the way na pala kami nito papunta nga sa bundok. At saka sabay-sabay na nga rin pala kami pumunta ngayon. Mga nakaraang araw kasi na pagpunta namin sa bundok ay minsan na hindi nga kami sabay-sabay. Merong nauuna at merong nahuhuli. Minsan naman ay tinatanghali kami sa pagpunta sa bundok kasi nga merong late gumising. Haha! Sana magiging sementado na ang kalsada papasok doon para maaluwan ang pagpunta-punta. Ito po pala ang pang day 5 nga namin sa pagpunta dito sa bundok. Ayan na nga, papakita ko lang sa inyo na napakaganda ng bubong na anahaw na ito at tapos na nga din. Dahil tapos na nga yung bubong ng kubo, ngayon ng araw naman guys, yung dingding na naman ang gagawin. Habang yan nga iniintindi nila ng asawa ko, si Tito at saka si Papa, ang paggagawa nga nila ng dingding ng kubo. Habang kami naman ni Mama dito ay nag-iintindi na nga rin sa pagluluto. Bago nga pala kami umahon kanina guys, dumana nga muna kami sa palengke at bumili nga kami ng ulam. Ngayong araw pala, ang balak nga naming lutuin ay tinolang manok. Pasabaw-sabaw naman tayo minsan at pakarni-karni kahit mahal nga pala ang karni dito guys. Grabe, nagulat nga ako sa presyo ng mga karni dito. Ganun pa man ay wala tayong magagawa dahil kailangan natin ay di bumili. Ito nga pala, naalala kong mayroon nga palang puno ng papaya dito guys. Kaya ito na nga lang ang ilalagay namin sa tinolang manok. Grabe, nagulat nga din pala ako sa presyo ng mga gulay dito. Nagdala nga rin pala ako kanina ng daon ng malunggay para nga siyang magiging gulay nga namin sa tinolang manok. Ito na nga rin pala dumayo ng paliligo yung dalawang anak ko. Kulang na nga lang sa limas kasi yung balon dito guys. Tsak, pag nalinisan to ay naku, napakaganda na. Tapos na pala gawin kahapon yung pangsahig nga guys na kukulambar. Ngayong araw naman ang gagawin ng mga asawa ko dyan ay yung pangdingding na naman nga. Bago nga nila ilalagay ang plywood ay inuuna nga muna nila yung mga kukulambar na ikabit. Napakainit nga din pala dito sa pwesto na nilulutuan namin pero wala na kami magagawa dahil tanghali na nga. Pero pag hindi pa naman masyado tanghali dito ay hindi naman masyado mainit. Ano ba yun? Lagi na lang masyado. Noon pa man ay enjoy din naman kami sa mga ginagawa namin dito. Dito naman talaga sa umpisa, magtiis-tiis ka nga lang muna. Pero kung magiging okay na nga yung paggagawa o ginawa ng kubo na to dito at mayroon na nga kusina ay naku, maaluwan na. Alam nyo ba, nang isa pa sa nagustuhan ko dito sa bundok ay libre na nga ang panggatong basta masipag ka lang maghanap ng mga panggatong. Siyempre guys, pagkatapos nga namin magluto ng pagkain namin dyan ay sinimula na nga rin namin kumain dahil tanghali na din. Lagi talaga kaming sabay-sabay pag kumakain dyan dahil masarap talaga kumain ng sabay-sabay at marami kayo. Ako guys, sa Maynila kasi kadalasan dalawa lang kami ng asawa ko yung sabay kumain. Kasabay man namin yung anak namin pero doon sila kumakain sa kabila, kami naman ay sa tindahan. Kaya napakasarap talaga sa pakiramdam na marami kayo ang kumakain tapos sabay-sabay. Ay naku naman. Hindi ko na rin pala napakita yung niluto ko niyan. Basta pagkatapos maluto ay kumain na agad kami diretso dahil nagutom na nga. Tsaka nakalimutan ko na rin videohan. Ay naku naman. Sana nga guys, sa mga susunod na araw ay makakapagtanim nga kami ng niyog at saging. Yan talaga ang pinaka-target namin itanim kaya kami umuwi. Kaya ganun ang gusto namin itanim para sakaling gusto na namin tumira dito guys, meron na nga kaming madalat na may tanim. Malay nyo, diba? Magbago ang isip namin at gusto na rin pala namin talagang tumira dito. Pero lagi ko din sinasabi sa asawa ko na saka na kami tumira dito pag meron na nga kami sariling bahay. At yan din ang gusto kong pag-iipunan sa mga susunod na buwan or taon. Manifest lang tayo na manifest guys, malay natin at matutupad lahat ang mga pangarap natin sa buhay. Libre naman ang mangarap, walang bayad yun. Basta ang importante, wala tayong masamang ginagawa sa buhay natin o sa araw-araw na mga ginagawa natin ay ayos na ayos yun. Mangarap lang tayo ng mangarap hanggang gusto natin, wala namang masama dun. Ako nga guys, sinangangarap pa ako ng malawak na lupa. Mas malawak pa dito sa lupa na nabili namin na to. Charis. Opo guys, nagmamanifest talaga ako na sana makabili ako ng mas malawak na lupa. Mga 5 hektarya, ganun ang pangarap ko. Tapos halimbawa wala itong mga tanim, syempre tataniman namin ng mga niyog, ganun. Pangarap ko magkaroon ng niyuga na ganun kalawak. 5 hektarya or pababa. Charis. Sa totoo lang guys, hindi naman namin na-expect sa buhay namin ng asawa ko na makakabili talaga kami ng lupa. Grabe, kung alam nyo lang yung mga pinagdaanan namin o pagsubok na pinagdaanan namin guys bago namin nabili o narating
ang sitwasyon na to. Maraming sakripisyo, pagtitiis, luha, pawis, puyat, pagod ang naranasan namin bago kami nagkaroon ng sariling lupa na masasabi namin na sa amin na talaga. Yung dating nakikitira lang, ngayon nakabili na. At nagmamanifest pa ako na sana makakabili pa ako ng mas malawak dito soon. So yun na nga guys, pagkatapos nga pala namin kumain dyan, ayan, nagpahinga nga lang kami. Paypay pa nga ako ng paypay dyan guys dahil sobrang init talaga. So paano, hanggang dito lang po muna. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!